Ayun guys, at welcome back sa aking channel. At meron nga tayong gagawing bagong paniksay ngayon. Ito ang ating mga materyales na gagamitin. Unahin natin yung pinakang deposito, yung pinakang tangke. Ito ang gamit ko ay stainless na 304. At sukatin natin yung kanyang laki, yung outside diameter niya. Yan, nasa kulang-kulang siya, nasa 25 millimeter. Nasa siya sa inches ay yan 0.97, bali 1 inches. Pag binili nyo sa hardware yung ganito, ang sasabihin nyo ay 1 inches na tubing stainless. At yung kapal naman nito ay tignan natin sa millimeter. Nasa siya, nasa 1.5 ito. Ayan, 1.5 ang kapal o yung tinatawag na wall thickness. Tapos yung haba naman ng gagawin na tubo o yung deposito, depende na doon sa gagawa o depende doon sa magpapagawa. Ang ginamit ko dyan na haba, nasa 18 inches mula doon sa dulo hanggang sa kabilang dulo. Tapos dako naman tayo doon sa sa pinakang inlet nya. Kasi may nag-request sa akin si Sir Rogie Nicolas para ipakita ko raw yung mga ginamit sa inlet. At dahil nga ito ay manipis, ayan kung 1.5 ang lang kapal lang nito, hindi na tayo pwede mag-thread dyan. Kaya ang solusyon na ginawa ko sa ganyan, gumamit ako ng ganito. Yan nipple na stainless. At ang sukat niyan 1/2 kapag binili nyo. Mabibili yan sa mga online, sa Shopee, Lazada, meron yan. Pero mas maganda sana kung may mabibilang kayong hardware, kasi minsan may dumarating sa order ko hindi maganda yung pagkabutas o wala sa gitna yung butas, o kaya may mga gasgas sa loob. Kaya mas maganda sana kung sa hardware kayo bibili para makapili kayo. Tapos ito, kailangan nyo rin ng ganito, yung end cap na 1/2 stainless, ganyan yan. Sila yung kumbaga magkapares yan sila yung mag-asawa yan. Wala yang butas, kaya ang gagawin nyo dyan, bubutasan nyo yung pinakang dulo nyan. Ganyan yan kapag kinabit nyo, wala yang butas kasi end cap nga yan. Ang gagawin dyan ay bubutasan natin yan dito sa gitna para dyan lumabas yung pinakang dulo ng inlet. At ganito yung magiging itsura nyan kapag tinanggal niya yung dulo niyan o binutasan nyo na. Pero hindi nyo naman yan isasagad doon sa pinakang gilid niya. Kailangan magkaroon ng tira yan dito sa gilid. Ayan kung mapapansin nyo, may naka-uslian dyan na nakatira para yan naman sumangga doon sa gagawin nating inlet o intake port. Ayan, kasi yung intake port natin, ayan, ganyan ang itsura niyan. Ginaya ko yan sa forma ng mga inlet ng mga Armscore at mga Spurs Bingham. Ganyan ang itsura nun. Yung dulo na yan, maliit yan, pero pagdating dito, ayan kita nyo, mayroon niyang mas malaking parte. Yan yung sasabit doon sa nakatirang nakausli doon sa ating end cap na binawasan natin o binutasan natin. Ayan yung labi na yan na nakausli na yan ay dyan sasangga yung nakausli din dyan sa ating inlet para hindi siya lumagpas. Ganyan na magiging forma niyan. Papasok siya dyan sa end cap pero hindi siya lalagpas, hanggang gitna lang siya, hanggang doon lang sa may nakausli. Tapos doon naman sa dulo, dahil nga hindi natin pwedeng threadan, ang ginawa ko naman ay pinutol ko itong nipple sa gitna.
Bali sa isang nipple, makakagawa na kayo ng dalawang pangdulo doon sa ating deposito. At ganyan yung naging itsura niyan. Naging dalawang piraso yan. Tapos yung isa, yun ang ipinasok ko dito sa dulo ng tubo. Ayan, ganyan. Bali yung 1/2 na yan at saka yung 1/2 na nipple na yan, halos konti lang babawasin nyo. Papasok na yan dun sa ano. Tapos ganyan yung itsura niyan kapag binuo mo na. Ayan, kung mapapansin nyo, parang kung nakakita ko yun ng mga arms core, ganyan ang itsura ng dulo nun. Diba? Naka-slant yung pinakang inlet niya. Tapos may thread siya doon sa may bandang dulo. At syempre papakita ko rin kung paano ko ginawa yung pinakang inlet na yon. Gumamit naman ako doon ng solid na round bar. Ayan, bakal yan na solid. Kailangan yung bakal hindi papasok dito sa tornilyo nung ating end cap, o kumbaga masikip dapat siya para hindi siya lumagpas doon sa ating gagawing pangharang doon sa ano. At syempre sasalang natin sa machine yan para matabas natin yung mga size na kailangan natin doon sa ating ginagawang inlet. At ang kinuha ko dyan, syempre unang-una yung pinakang malaking parte, sinukat ko yung sagad na sukat, yung may thread doon sa ating end cap, at tinabas ko. Yun yung matitira mamaya na gagawin nating pinakang pansabit niya, yung sumasagka doon sa natira doon sa tinabas natin sa end cap. Ayan, yan yung pinakamalaking parte. At kapag natabas na natin yung pinakamalaki na yan, isusunod naman nating tabasin yung sa dulo, yung binutasan natin sa dulo ng end cap. Susukatin naman natin yan. At kapag nakuha natin yung sukat yan, ay tatabasan ulit natin yung pinakang round bar. Ayan naman, yan. Kailangan pumasok siya doon sa butas ng dulo ng end cap. Yan. Kung mapapansin nyo, may matitirang konti dyan para hindi siya lumagpas. At kapag pinasok nyo, yan, sila yung magsasanggaan doon para hindi lumusot yung ating ginawang inlet. Ayan. Ganyan ang itsura niyan. Tapos yung haba naman nung palalabasin natin doon sa pinakang dulo. Ayan. Hindi naman kailangan accurate na haba yung gawin nyo, pero ito yung ginawa ko. Bali ang pinalagpas ko dyan, ganyang kahaba, nasa kulang-kulang 18 mm o 17.8 mm. Yan yung pauusliin natin palabas ng ating end cap. At dyan tayo magte-thread mamaya ng saksakan ng CO2 tank. Tapos dito naman tayo sa parting huli. Yung pansangga, ayan. Bali nagtira lang ako dito ng nasa 2 mm. 2 mm ang kanyang pinakang kapal. Tapos kinating ko na yung hulihan. Itong hulihan naman na to, kailangan sukatin natin yung laki nung butas nung nilagay natin sa dulo o yung pinakang nipple. Sukatin lang natin yung laki nito. Ayan, nasa kulang-kulang 15 o 14.9 mm. At yan yung tinabas ko naman dito sa huli. Yan, para pumasok siya doon sa loob ng ating deposito o yung ginawa nating tangke. Yan, ganyan. Tapos yung haba naman yan, sinukat ko lang din yung haba nung pinutol nating nipple na hinati natin. At yan yung naging itsura niyan. Tapos nilagyan ko na rin siya dito sa bandang huli ng groove. Yan yung paglalagyan natin ng o-ring para kapag isinaksak natin yan dito sa ating ginawang deposito o ginawang tangke, ay hindi siya magkakaroon ng leak. Yan.
Yan yung lagayan ng o-ring. At ito naman po yung butas na ginawa ko. Yan naman yung dadaanan kapag nagkakarga na tayo ng CO2 o kaya nagkasalin tayo ng hangin, yung PCP pump o PCP tank gamit. Diretso yan hanggang dito sa dulo. Tapos yung dulo niyang inlet na yan, tinabas ko ng palihis para kamukha nga nung ating ginayang mga inlet sa ibang brand ng airgun. Tapos binutasan ko siya ng malaki kasi dyan ako naglagay ng thread. Kaya kung mapapansin nyo, meron niyang thread sa loob. At ang ginamit ko dyan na pang thread ay yung hand tap. Binutasan ko lang siya ng 10mm yung hand tap na yan. Binutasan ko siya tapos tinredan ko niyang hand tap na 10mm by 1.0 ang thread. Kasi iyan ang kasukat nung ating mga CO2 tank kapag tayo magre-refill o magkakarga ng hangin. Ayan, ganyan ang itsura niyan at kaya yan nakalihis para hindi tumama doon sa pinakang barrel doon sa ibabaw ng ating pinakang airgun. Yan. Ganyan lang po ang paggagawa ng inlet o intake port ng ating mga airgun. Sana po ay may natutunan kayo at shout out nga pala dun sa iba nating kaibigan, kaya Buhay Mahirap, Alpi Flores, John Eric Salonga, Teng TV sa Mindanao, si Derek Belisano, Edwin Montiano at kay Jeff ng Coy Rubiano. Ayan guys, at maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna yung ating video at kung nagustuhan nyo ito ay sana'y paki-like ang ating video, paki-share na rin at yung hindi pa nakasubscribe ay mag-subscribe sa aking channel at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa nating mga video. Salamat!